Pahinga. Ayos lang, salamat kuya. Niligtas mo ako. Ang importante, ayos lang. Walang anuman. Tangtang, ayos ka lang ba? Bata, maraming salamat. Dahil sa'yo kanina, nakaligtas ang anak ko. Ikaw ba ay kolektor ng mga kalakal na luma? Ah, may dala akong ilang bote ng beer sa tindahan. Pwedeng kunin mo na lang. CJ. Salamat. Ang pangalan ko ay Yuxuan. Kakatapos lang akong mapalayas. Nagtitinda ng mga gamit na hindi na ginagamit para lang mabuhay. Ah, ibebenta ko ang mga bot na ito sa recycling center. Makakakuha lang ng ilang piso. Paano? Upang makagawa ng mas maraming pera. Natutukoy na ang may-ari ay gumagawa ng mabuti. Matagumpay na nakatali ang sistema ng pag-recycle ng basura. Ay recycle ng sistema ang basura ng may-ari sa napakataas na presyo. Wow! Mukhang pwede itong umunlad. Natutukoy na ang may-ari ay may 24 na walang laman na bote ng serbesa. Gusto bang i-recycle ng may-ari? Pag-recycle. Kabuang na-recycle ang 24 na bote ng serbesa. Gantimpala 4,800 yuan. Pera pumasok sa alipay 4,800 yuan. Ano ba to? Hindi ito nagbebenta ng bote ng serbesa. Mukhang nagbebenta ito ng jade. Kung batayan ang presyo ng pagbili nito, maaari akong maging pinakamayaman. Hindi magtatagal, tiyak. Walang makakapigil sa akin na mangolekta ng mga gamit na pangalawa. Nakita ang walang laman na bote ng plastik. Gantimpala 100 yuan. Nakakita ng isang kahon ng sigarilyo, mananalo ng 80 yuan. Binabati ko ang nagmamay-ari na nakakita ng sirang telepono. Premyo na 50,000 yuan, grabe. Isang sirang telepono, mananalo ng 50,000 yuan. Naku. Sa buong araw, nakakita na ako ng 28 na walang laman na bote. At 20 kahon ng sigarilyo. May 2 pang sirang telepono. Sa buong araw, kumita na ako ng 100,000 yuan. Sistema ng pagbubukas ng tindahan na may diskwento. Diskwento ngayon 0.01%. May batch limitadong edisyon. Original na presyo 5 milyon. Ang diskwento ay nagiging 5,000 yuan. Ano ang sistema ng diskwento sa tindahang ito? 5,000 yuan. Maaaring bumili ng limitadong 100 unit ng Mercedes may batch sa buong mundo. Sistema ng pagbili ng mga diskwentong produkto. Limitadong may batch. Matagumpay na pagbili. Pakiusap, laging handa ang may-ari ng bahay na tumanggap ng padala. CJ, naghihintay na tumanggap ng mamahaling sasakyan. Medyo gutom, kumain muna tayo. Ay. Sa wakas, busog na. Enad. Wow, ito ay isang limitadong edisyon ng may batch. Mahigit 500 milyon ang halaga ng isang unit, at mayroong 100 unit lamang sa buong mundo. Maraming pera man, hindi pa rin sigurado na mabibili mo. Ang makuha ito ah. Kung ganon, mas mabuting lumayo na tayo dito. Kung mas creepy lang, hindi ko pa mababayaran. Ito ang sasakyan ko. Ang bilis. Dumating na ang limited edition may batch na binili ng may-ari. Hey! Siguradong ito ang susi ng may batch ko. Magbigay daan na. Pasensya, pahingi ng sandali, pahingi. Ikaw ang kumuha ng basura, gusto mo bang itulak pasulong? Kung magkagasgas, ikaw ang mananagot. Hindi ako nananaginip, di ba? Ang mamahaling kotse na ito ay sa kanya. Ngayon, ang paghahanap ng basura tulad nito ay pwedeng kumita. Ay. Kung makakita ng bag na hinabi, may gantimpalang 800 yuan. Isang piraso ng lumang papel, may gantimpalang 150 yuan. Pera ng sigarilyo, 50 yuan. 2 bote ng plastik, 400 yuan. Malapit na makakuha ng 14 na milyon. Ito ay katumbas ng purchasing power na 1.4 milyon sa diskwentong tindahan ng araw-araw na sistema. Wow! Isang sira na laptop. Isang sira na cellphone ay nagkakahalaga rin ng 50,000. Kaya, ang isang sira na laptop ay maaaring nagkakahalaga ng 7 o 8 beses, walang problema. Congratulations sa may-ari, nakakuha ng isang sira na laptop. Regalo na 500,000 yuan. 500,000. Naku. Kumuha. Makakabili ng maraming mamahaling bahay sa mga shopping mall na may diskwento. Lixuan. Dati siyang kaklasiko. Yan.
Lan, noong una, hindi niya ako pinapansin sa trabaho. Lixuan, bakit ka nandito nangangalap ng basura? Ano nang masama sa pangangalap ng basura? Hindi, Lixuan, nagkakamali ka ng pagkaintindi. Hindi ko yon ibig sabihin. Naramdaman ko lang na sa iyong talento at kakayahan. Hindi mo dapat gawin ang ganitong bagay. Ahahaha. Sila ang nanggugulo sa akin. Pati ang aking palda ay sinira nila. Pero tiyak na magagalit ang nanay ko sa akin. Lixuan, hindi kita minamali, gusto ko lang talagang tulungan ka. Ito ang aking ipon sa loob ng 1 taon. Kunin mo lang ito para simulan ang iyong negosyo. Pasensya na. Si Audi, nagkamali ako ng pagkaintindi sa'yo kanina. Pero talagang hindi ko matanggap ang perang ito. Kunin mo lang, kunin mo lang. Ay naku, talagang hindi ko matanggap. Kung ganon, dadaling kita, ipapakita ko sa'yo ang isang bagay, maintindihan mo. Lixuan, saan mo ako dadalhin? Tingnan mo, mayaman na ako ngayon. Naiintindihan mo ba? Hindi. Lixuan ka talaga. Kahit na wala kang pera, hindi mo dapat nakawin ang sasakyan. Labag yun sa batas. Ay naku, ikaw talaga. Ba? Ito talaga ang kotse mo, di ba? Kung ganon, bakit ka nagtatanong? Sumakay sa kotse. Sasama kita pauwi. Oh, sige. Pagdating sa bahay, kung may oras ako, hahanapin kita para maglaro. Kung ganon, tiyak na hahanapin mo ako ulit, di ba? Huwag kang mag-alala, tiyak na hahanapin kita. Lanan. Kung ganon, tiyak na hahanapin mo ako, di ba? Ayos lang. Paalam, paalam. Sinasamahan si Xiao Di pauwi. Susunod, pupunta tayo para mangolekta ng basura ulit. Pero saan tayo pupunta para mangolekta? Pupunta sa restaurant para mangolekta ng lata. Halo. Ito ba ay matagal ng kaibigan, si Lixuan? Matagal na tayong hindi nagkita, kaya mukhang iba. Magsimula ng mangolekta ng basura. Ano ang masama sa pangangalap ng basura? Anong pakialam mo dito? Paano hindi ito pakialam ko? Nakaapekto ka sa aking mood. Sobrang dami ng tao sa inyong tindahan. Pahintulutan mong makapasok ang taong ito para mangolekta ng mga gamit. Malaki ang epekto nito sa pagkain ng mga tao. Pasensya na, Ginoo. Maaari kang pumasok para kumain. Pero pakiusap, iwanan ang bag sa labas. Paano kayo naging ganyan? Hindi iniisip ang nararamdaman ng ibang customer. Tingnan mo siya, mukhang napakamahirap. Hindi siya mukhang tao na kayang kumain sa restaurant nyo. Sinabi ko, nag-aral ka na ng ilang taon. Paano kayo tinuruan ng guro ninyo? Hindi ba kailanman sinabi na pantay-pantay ang lahat? Kaya ko pa rin magbayad para sa isang pagkain. Huwag mong sabihin na ito lang ang kakainin mo. Maaaring mabili mo ang tindahan na ito. Nasa pag-asa lang sa'yo na mangolekta ng basura. Anong nangyayari dito? May ingay sa harap ng pinto. Manager Liu gusto nitong pumasok para kumain. Inirerekomenda ko na ilagay niya ang bag niya sa labas. Samantala, ayaw ng isa pang lalaki na papasukin siya. Kaya nagkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Sa aming tindahan, ang mga customer ang pangunahing prioridad. Kaya hindi kayo dapat magpahintulot na makapasok ang taong nangongolekta ng mga basura. Tingnan mo kung gaano siya kalat, sobrang nakakaapekto sa mood habang kumakain. Nakikita ang tao sa kanyang itsura. Pakibilhan ako ng isang magandang set ng damit sa mall. Papalitan ko ito, di ba? Huwag na kayong mag-alala sa gastos, Ginoo. Ayos lang, ang sobra. Ituring na lang na bayad sa pagkain sa restaurant nyo. CJ. Patuloy mo akong tinatawag na tagapagtipon ng mga lumang bagay. Nakakahiya bang magtrabaho gamit ang sariling kamay? Ang mga tao tulad mo na walang galang sa iba ang talagang nakakahiya. Sa tingin ko, di rin gusto ng iyong kaibigang babae na makisalamuha sa'yo, di ba? Ano bang masama sa pagtipon ng mga lumang bagay? Pinalaki ako ng aking tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagtipon ng mga lumang bagay. Siya ang nagbayad sa aking edukasyon. Ang mga tao tulad mo ay talagang walang modo. Napakabait ng isang babae. Shen Xiaofi, hindi mo rin ba nakita ang salamin? Tingnan mo ang sarili mo, karapat-dapat ka ba? Ginoo, ang iyong damit. Salamat. Ngayon kailangan na nating pumasok para kumain, di ba? Wow, talagang maganda ito. Lahat ng ito ay mga paborito sa aming tindahan. Ang lasa sa tindahan nyo ay napakasarap. Hindi mo ba naisip na palakihin ng kaunti?
Talagang may ganitong isip pero sa ngayon, hindi pa kaya. Sobrang simple lang ito. Gusto kong mamuhunan sa hotel ninyo, ako ang magbibigay ng pondo, kayo ang gagawa at masisiyahan ako. Kayo ang magbibigay ng kasanayan, ako ang magbibigay ng pera. Ano, seryoso? Seryoso. Interesado ako dahil marami ang mga customer sa lugar ninyo at masarap ang pagkain. Maganda rin ang serbisyo. Ang pinakamahalaga ay, marami pa kayong mga lata ng soda, di ba? Hehe, meron akong kaunting bisyo. Mahilig akong mangolekta ng mga lata ng inumin. Ngayon, kukunin ko ang mga lata at bote ng inumin mula sa tindahan. Kunin mo ito. Ayos lang, umalis ka na. Mukhang maganda ang tindahang ito. Siguradong makakabawi ito sa puhunan, at makakapag-ipon din ng basura mula sa tindahan. 100, 2 benepisyo. Ilagay ang iyong mga lata at bote ng inumin dito. Ilagay dito, ay nako. Congratulations sa may-ari, nakakita ka ng lata, premyo 200 yuan. Congratulations sa may-ari, nakakita ka ng bote ng inumin, premyo 100 yuan. Lanan. Kailangan palakihin ang negosyo. Kailangan kong magkaroon ng sariling restaurant. Sayang, hindi pa sapat ang pera ko ngayon. Sa diskwento ngayon, makakabili si Lulu ng ari-arian sa halagang 0.01. Napakaganda. Manager Liu, ako ang magpupondo para palitan ang restaurant na ito ng mas malaki. Tama. Oh. Manager Liu, bumalik ka na naman. Ilang beses ka nang bumisita ngayong buwan? Manager Liu, bumalik ka na naman. Ilang beses ka nang bumisita ngayong buwan? Ngayon, dumating ako para bumili ng alak dito. Manager Liu, narinig ko na ito ng higit sa 1 beses. Gusto kong bilhin ang unang palapag muna. Hindi ko alam kung maaari. Alam mo ang aming mga patakaran dito, kailangan bilhin ang lahat. Lahat. Hindi ba 3 palapag lang iyon? Bibilhin ko lahat. 3 palapag. Ang 3 palapag ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Kaya mong bilhin ito, bayaran ng sabay. Tulungan mo ako magtanggal. Sira ka talaga. Halatang halata na mahirap ka. May pera ba? Sana may pera sa card na ito. Aangat ako nang nakaluhod sa harap mo at humingi ng tawad. Sige, mukhang lasing ka na ngayong araw. Leonard, dalhin mo itong card at swipe. Tanggap na ang 30 milyong yuan. Manager, pumasok na ba ang pera sa account? Ito. Lumuhod at humingi ng tawad. Ito. Ginoong Li, ikaw ay isang malaking tao, hindi mo na kailangang alalahanin ang maliit na pagkakamali. Nagtatawa lang ako kanina. Ginoong Li, agad akong kukuha ng kontrata para sa'yo, kumusta? Sa taong katulad mo, labis akong humahanga. Gusto kong makipagkita sa boss ng kumpanya nyo. Makipagkita sa boss, ha? CJ. Agad kong tatawagan si boss. Ako ang tatawag. Boss, pakiusap, pumunta dito sandali. May sitwasyon dito. Sige, naintindihan ko. Pasensya na, sir. Kanina sa daan medyo naantala. Ayos lang, mabilis mo nang pirmahan ang kontrata. Kailangan ko pang pumunta para mangolekta ng basura. Si Ginoo Lee ay pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng 30 milyon. Kailangan ko pang magmadali para mangolekta ng basura. Talagang mapagpakumbaba. Boss. Yung pananaw mo sa pagpili ng taong responsable ay talagang hindi maganda. Pumipili ng taong minamaliit ang iba. Makakaapekto lang ito sa negosyo mo. CJ, aalisin ko na siya ngayon din. Tara na, Manager Liu. Boss, hindi ko intensyon na tratuhin siya ng ganito. Boss, huwag mo nang pagdebatehan ito sa akin. Boss, huwag mo akong tanggalin. Tao ka bang karapat dapat magtrabaho dito? Ngayon, mag-empeke at umalis. Boss, nagkamali ako. Boss, nagkamali ako, boss. Ginoong Lee, salamat sa pag-invest sa akin. Hindi ibinigay ang perang ito ng libre. Gawin mo ito ng maayos. Huwag mong hayaang malugi ako, mag-relax ka lang. Siyempre, hindi ako malulugi. Bumalik ka at magplano ng maayos, ha? Gumawa ka ng konkretong plano. Kailangan ko pang pumatay ng manok. Suriin na ibinabalik ng may-ari ang isang ari-arian. Regalo ng 60% na bahagi mula sa grupong Marriott. Pakilagdaan ang kontrata sa itinakdang oras. Aalis na ako, ito ay 60% na bahagi mula sa grupong Marriott. Ang grupong Marriott ay isa sa 10 pinakamalaki sa bansa. Tara na ngayon. Ano ang dapat gawin? Nadurog na ang sasakyan. Kung kailangan itong ayusin, kailangan kong maglabas ng daan-daang libo. Sana ang may-ari ng kotse at ang iba pa ay maging mas mabuti. Makaunawa sa matandang ito. Paano ko mababayaran ang daan-daang libong iyon? Ang may-ari ng marangyang kotse na ito ay isang binata pala. Hahaha. Kapatid, patawad, talagang humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam na ganito kahalaga ang iyong kotse.
Lolo, ang matandang ito ay ang perang nakuha mula sa pangangalap ng mga lumang bagay sa nakaraan. Lahat ay ibinigay ko na. Gino. Gino. Ilang pera ang makukuha mo mula sa sasakyang basura na ito? Mga 200 yuan. Kung ganoon, ibenta mo sa akin ang sasakyang basura na ito. Hindi mo na kailangang palitan ang sasakyan. Hindi ko maaring tanggapin ang pera mo. Iuwi mo na lang ang basurang ito. Hindi ka na humihingi ng kabayaran mula sa akin. Napakabuti mo. Paano pa ako hihingi ng pera mo? Ako ito. Na hindi kailanman nagkukulang sa pera. Kunin mo na. Kukunin ko itong basura. Hindi lang mayaman ang batang ito, kundi napakabait pa. Alam mo ba? Dahil mabait ang batang ito, kaya siya nakakaipon ng kayamanan. Pumunta ako dito para tumulong sa'yo. Dumating din ako. Salamat lahat, pwede na kayong umalis. Paalam. Na-detect na dumating na ang host sa Marriott Group. Pakiusap, ang host ay pumunta sa opisina ni Li Ka-shing. Pirmahan ang kontrata kay Li Ka-shing. Si Li Ka-shing ay ang nagtatag ng Marriott Group. Siya ay isa sa mga hari ng nangungunang 10 listahan ng yaman. Excuse me, nasaan si Gino Li ngayon? Gino, maaari bang malaman kung sino ka? May appointment ka ba? Sa totoo lang, wala akong appointment. Pero pakiusap, ipaalam mo sa iyong direktor na may isang tao na nagngangalang Lixuan na naghahanap sa kanya. Pasensya na, kung wala kang appointment, hindi ka makakapagkita sa aming chairman. Pwede ka nang umalis. Ikaw ito. Bata. Ako ang namumuno sa taong ito, hindi ikaw. Umalis ka na. Sino ka ba? Itong batang pasaway. Bakit ka naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganyan? Maniwala ka man o hindi, paalisin kita ngayon. Zhao, tatawag ako ng gwardiya para paalisin siya ngayon din. Seguridad. Tumigil ka. Nagsisigawan kayo sa oras ng trabaho tulad nito. Anong tawag dito? Assistant Wang. May tao dito na nagsusumbong. Anong nangyayari? Gunggong na batang ito. Hindi lang niya ako minura, pati ang kumpanya minura niya. Panahon na para siya ay paalisin. Ginoong Zhao, kalmado lang. Tiyak na aksyonan ko ito para sa'yo. Lanan, naniniwala ako na si Assistant Wang ay tiyak na haharapin ito ng profesional. Lene. Ano ang nangyayari? Dumating ang batang ito at agad na nagsabing nais makipagkita sa chairman ng board. At hindi rin siya nag-ayos ng appointment. Ano ang pangalan niya? Lixuan. Ano? Lixuan. Haha. Ginoli, dadalhin kita ngayon para makilala ang chairman ng Lupon. Lanan. Asistente Wang, ano ang ginagawa mo? Mukha siyang tao na naghahanap ng mga basura, di ba? Zhao Hui, tumahimik ka. Ito ay isang espesyal na bisita mula sa ating chairman ng Lupon. Pinarang na bisita mula sa punong direktor. Ginoong Li, lahat ng ito ay dahil sa aking kapabayaan sa trabaho. Pakiusap, huwag masyadong isipin ito. Hindi, ayos lang. Pakisabi sa inyong punong direktor. Hilingin na agad siyang bumaba. Maghihintay ako dito. CJ. Mangyaring maghintay ng kaunti. Tatawagan ko na si Direktor Li pababa. Sige, salamat. Maganda ang performance ng kumpanya natin sa unang kalahati ng taon. Pangulo ng Lupon ng mga komisyonado, ito. Hindi mo ba nakikita na ako'y may pulong? Hindi mo alam. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong nakikialam sa aking pulong. Ang mga importanteng tao mula sa kumpanya natin ay bumaba na. Lanan, anong importanteng tao kaya? Iyan si Ginoo Lixuan. Nasaan siya? Sa resepsyon sa unang palapag. Ay naku, paano ito, ha? Talagang iniisip ng batang ito na si Ginoo Li ay personal na pupunta para sunduin ka. Sobrang walang kwentang haka-haka. Ay naku. Dito, tingnan mo, hindi ba? Batang-bata, si Lizong ang dumating para sunduin ka. Ako, hindi ikaw. Magpakita ka ng kaunting paggalang, umalis ka na rito. Aha. Lizong, bakit ikaw lang ang dumating? Lumiko ka sa gilid. Haha, Ginoo Li. Sa wakas, nandito ka na. Ginoo Li, sa wakas nandito ka na. Lahat ng ito ay dahil sa hindi magandang trabaho ko. Naway maunawaan mo, Ginoong Li. Dumating ako ngayon upang pag-usapan ang isang kasunduan sa'yo. Ito ang kontrata na dala ko. Pakisuri ito. Hahaha. Kung wala nang iba, aalis na ako. Ihahatid kita. Hindi na kailangan, abala ka lang. Umalis ka na. Ginoong Li, ingat ka sa daan. Tanggalin mo na lang ang receptionist na ito. Ilagay sa blacklist. Naiintindihan. Director Li. Lanan, ako ay isang espesyal na tagapamahala ng pagkuha. Wala itong kinalaman sa akin.
Ito ay dahil sa babaeng ito. Kung ganyan ka, ayaw mo na bang maging espesyal na tagapamahala ng pagkuha sa aming kumpanya? Sa tingin ko, masyado kang nangangarap. Pakiusap, ipaalis siya ng gwardiya. Bukod dito, si Zhao Hui ay nailista na sa blacklist. Sabihin sa lahat ng kumpanya sa grupo na huwag siyang kunin, Genye. Tapos. Totally tapos. Kay Silwang, gusto kong ipaalam sa iyo ng maaga. Tungkol kay Lijuan na ito, siya ay isang tao na labis na binanggit ng aking boss. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Kung pababayaan mo siya, tatanungin kita. Lenan, sige, Lizong. Tatay, bakit ka bumalik? Anak, halika rito. Gusto ni tatay makipag-usap sa'yo. Yelan, anak ko. Simula nang mawalan tayo ng pera, marami kang naranasang hirap. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ayos lang si tatay. Ngayon, kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi na ako kailangang umasa sa inyo. Naghihintay ka na lang para tamasahin ang magandang buhay. Matanda ka na. Naiintindihan mo na, alam ng tatay na malakas ka. Pero bilang isang ama, hindi ko maaring hayaan kang mangolekta ng mga lumang bagay, di ba? Tatay at nanay, hindi ako nagnanakaw o ng hold up. Kumita ng pera gamit ang sariling kakayahan, ano ang masama doon? Anak ko, ang trabaho ng mangolekta ng mga lumang bagay na ito. Kaninong trabaho iyon? Kahit na ang pamilya natin ay nalugi na. Pero hindi naman kailangang mamuhay ng ganito. Mga magulang, alam ko ang mabuting intensyon ninyo. Pero may sarili akong plano. Sa lalong madaling panahon, may papakita ko ang resulta. Uuna na ako sa kwarto ha. Lanan, tingnan mo siya. Buksan ang sistema. Simula nang makuha ko ang sistemang ito, nakapag-ipon ako ng halos 1 milyong cash mula sa pangangalap ng basura. May isa pang Mercedes Maybach. At 60% na bahagi mula sa grupong Marriott. Pero hindi lang iyon sapat. Kailangan magtayo ng sariling kumpanya. Pagkatapos ay maghanap ng tao para hikayatin ang ama. Mas mabuting maghintay hanggang sa tamang oras para sabihin ito sa kanya. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga ang mga magulang, di ba? Congratulations sa may-ari, nakakita ka ng lata. Gantimpala ng 200 yuan. Congratulations, Sutu. Natuklasan ng IFSU at nakakuha ng premyong 50 milyon rupiah. Mula umaga nagsimula ng mangolekta ng basura. Ngayon ay milyon-milyon na ang nakuha ko. Anong trabaho ba yan? Mas masaya ang magtrabaho habang nangongolekta ng basura. Hello, sino ito? Kaksuan, ako si Lan Xiaodi. Anong nangyayari? Kakatapos ko lang mabigo sa interview. Mami rin ay pinipilit akong magpakasal. Ayaw kong umalis. Nasaan ka ngayon? Sa Marriott Square. Sige, darating na ako. Suanje, nag-ipon ka na naman ng mga gamit. Ang pag-ipon ng mga gamit ay trabaho ko. Tara na. Wow, sobrang coincidence, Lixuan. Bumalik na naman tayo sa iyo, si Basurero. Ito ba si bunga ng klase natin, Lan Xiaodi? Mukhang hindi maganda ang pananaw mo. Naghahanap ng Linsuan, si Basurero na ito. Xiaofi, paano mo pa siya nakikilala? Ayaw ko rin. Sino bang nag-utos na maging kaklase ko siya? Si Lixuan ay nabubuhay mula sa sariling pagsisikap. Saka, ang pagkuha ng basura ay hindi naman krimen. Ano ang karapatan niyo para hamakin siya? Hindi ba siya yung babae na nabigo sa interview kanina? Bakit hindi namin siya tinanggap? Ngayon nagsimula na siyang makialam dito. Isa pang usapan. Kung gusto mong pumasok sa kumpanya, pwede mong sabihin mula sa simula. Kung sinabi mo lang, tiyak na ayusin ko. Pero hindi kita hahanapin. Ayos lang, nandito ako. Isang grupo ng mga baliw na aso. Talagang walang hiya. Lixuan, basura ka. Sino ang sinasabi mong basura? Ikaw na basura ang may lakas ng loob magsalita sa akin. Maniwala ka man o hindi. Hihilingin ko sa security na paalisin kayo sa plaza. Kung may lakas ka ng loob, subukan mo. Lixuan, mas maganda sigurong hindi na lang tayo magpatulan. Kung hindi, alis na lang tayo. Ang Wanhao ay isa sa 50 nangungunang kumpanya sa China. Ano ang nangyari sa 50 nangungunang? Natatakot ba ako sa kanila? Malakas ang boses mo. Alam mo kung ano ang Marriott. Tinataya. Ikaw na mahirap na ito. Huwag umasa na makapasok sa pintuang ito. Kung gayon, kung makapasok ako. Kung makapasok ka. Luluhod ako para pigilan ang iyong pagdurugo. Ito ba ang assistant manager ng Marriott, Chen? Talagang matapang ang taong ito na nag-aaksaya ng basura. Matapang pa rin siyang humamon sa mga tao ng Marriott. Mukhang may isang tao na malapit ng umiyak. Suan, paano kung hindi ka makapasok? Kung hindi ako makapasok, pwede mong sabihin ang kahit ano. CJ, ito ang sinabi mo. Sandali, kung matapang kang tumanggi. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magalang sa'yo. CJ, kung ganon, pumasok ka na. Ay. Anong nangyayari? Ayaw mo bang pumasok? Baka gusto mo nang sumuko ngayon.
Hintayin mo akong tumawag. Pakiusap sa general manager ng Marriott na bumaba para sunduin ako. Hey, nandito na ako. Bumaba ka at salubungin ako sandali. Hey, nandito na ako. Bumaba ka at salubungin ako sandali. Hayaan mong ang ating general manager ang humatid sa'yo. May problema ba sa isip mo? Sobrang abala ang ating general manager. Paano siya makikipagkita sa mga basura tulad ninyo? Kung hindi kaya niliksuan, umalis na tayo. Umalis, saan tayo pupunta? Ang pangulo ng kumpanya ay lalabas na. Chen Xiaofi, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Hindi. Ang manager na ito. Anong nangyayari dito? Ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya ay paparating na. Si Head Xiao ay namumuno sa lahat ng mid-level at senior management para salubungin siya ng sama-sama. Ang pinakamalaking shareholder. Kayong dalawa, mga basura, bakit hindi pa kayo umalis? Hindi ba niyo narinig may importanteng tao mula sa kumpanya natin na darating? Lanan. Kung hindi ako nagkakamali, ang importanteng taong ito ay dapat isa sa mga pangunahing shareholder ng Marriott, di ba? Gino ito. Paano mo nalaman na ang shareholder ng kumpanya natin ay darating? Dahil ang shareholder na ito ay ako. Liksuan, wala ka ng hiya. Nagpapanggap ka pang cool sa ganitong sitwasyon. Umalis ka agad dito. Director Lee, ikaw si Director Lee. Pasensya na, hindi kita agad ma-welcome. Pakiunawa, ayos lang, ayos lang. Hindi, Gino Xiao. Huwag kang lokohin itong batang ito. Sa totoo lang, isa lang siyang. Ang tapang-tapang mong hindi magpahalaga kay Director Lee. Tanggalin mo itong gago mula dito. Hindi kailanman tinanggap. Ang iyong nakatatandang kapatid ay talagang may-ari ng grupo. Lishan, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa, okay? Isang beses lang. Director Lee, tingnan mo kung paano niya ito hinaharap. Kung ganoon, bigyan mo siya ng isang pagkakataon pa. Kung kulang ang kumpanya sa mga tagapaglinis. O sa trabaho ng paglilinis ng banyo. Bantayan mo lang ha. Sige, pareho rin sila. Okay. Lahat sumunod sa mga patakaran ni Ginooli. Lanan. Hoy, Ginooli, ito ang kasintahan mo. Tama. Kasintahan ko ito. Dumating siya kaninang umaga para sa interview. Tinanggihan niyo, di ba? Agad ayusin niyo ang usaping ito. Sige, ayusin ko na agad. Ginoong Lee, tingnan mo kung anong posisyon ang gusto ng girlfriend mo. Yelal, ayusin mo na lang kung ano ang gusto mo. Bigyan mo siya ng posisyon na manager o ganoon. Oh, tama. Huwag mong sasabihin kahit kailan ang tungkol sa pagdating ko ngayon, ha? Siyempre, Ginoong Lee, huwag kang mag-alala. Sige, kung ganon, aalis na ako. Kung may kailangan, tandaan mong ipaalam sa akin. Sige, Ginoong Lee, mag-ingat ka sa daan. Suanje, salamat. Maliit na bagay lang iyon. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang kakayahan mo. Noon ay nagkamali ako tungkol sa'yo. Ayos lang, naayos na ang problema sa trabaho ngayon. Pwede ka nang umuwi muna. Kailangan ko pang maghanap ng mga gamit na pang-recycle. Kung ganoon, Suanje. Kung ganoon, aalis na ako. Bakit? Kuya Xuan. Paalam. Bye-bye. Pupunta akong maghanap ng mga gamit. Magandang graphics card. Congrats, nakahanap ka ng graphics card. Premyo na 20 milyong yuan. Kabuang koleksyon umabot sa 0 milyon. Premyo ng isang asul na bar ng serbesa. Tara na sa bar. Ito ang bar na may pinakamataas na klase sa lungsod ng Taifu. Hi, ma, anong nangyari? Si Xiao Xuan, ang kaibigan mo noong bata ka, si Zanting, ay bumalik na. Sabi niya matagal na kayong hindi nagkikita at gusto niyang makipagkita. Ano sa tingin mo? Zanting, sige, ipadala mo. Ang kanyang kontak, tatawagan ko siya, okay? Saktong-sakto, dalhin si Zanting sa blues bar para kumain ng sabay. Xiao Li, ilang taon na tayong hindi nakikita, ang gwapo mo na. At tumangkad ka rin. Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Nakalimutan mo na ba ako, anak? Hindi. Walang ganun. 8 na taon na hindi mo ako tinawagan. Kahit hindi mo man lang sinabi nang nagpalit ka ng numero. Talagang hindi maganda. Ginoong Zen, nagkamali ako. Yene, pinatawad na kita. Hindi ba't nag-aral ka ng disenyo ng damit at nagtatrabaho sa Kyoto? Bigla kang umuwi dito. Dahil na-terminate ako. Sige, ipagdiwang natin ang termination ko, Tagay. Pansinin ang suot mong medyo manipis, huwag naman sana makita.
Ha, nahihiya ka ba? Hindi, pero anong gagawin mo pag-uwi? Anong magagawa? Magbabad sa araw at maghintay mamatay. Naisip mo na bang magnegosyo mag-isa? Naisip ko na, pero wala akong pera. Tutulungan kita. Nagtatawa ka ba? Alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo ngayon. Naiintindihan ko ang mabuti mong intensyon, pero uminom ako. Pupunta lang ako sa banyo sandali. Ginoo, nasa banyo si Anye. Zan, kaibigan mo, di ba? Ah, may problema siya sa banyo doon. Mabilis, tingnan mo siya. Ang magandang ate na ito ay dadalhin ka para maglaro ng masaya. Nakakabored ang mag-isa. Tara, maglaro tayo ng magkasama. Isang grupo ng basura, umalis ka dyan. Medyo maanghang. Gusto ko ang katulad mo, puno ng sigla. Hehe. Tumigil ka. Shit, anong lakas ng loob mong saktan ako? Sinaktan ng kapatid ko, wala ka ng takot sa buhay. Kayo lahat ay mga siraulo. CJ. Ganoon, hayaan niyong makita ang lakas ng aming tatlong magkakapatid. Nakatagpo ng panganib ang may-ari ng bahay. Gusto mo bang bumili ng kakayahang martial arts? Bumili ng kakayahang boxing? Matagumpay ang pagbili, gumastos ng 100,000 yuan. Sugod ka sa akin. Yee! Ah, Liksuan, ang galing-galing mo. Maliit na bagay. Alam nyo ba ang mga pagkakamali nyo? Alam nyo kung ano? Akala nyo sino kayo? Naku. Tumigil ka. Dumating si Manager Liao. Tapos na kayo? Ano ito? Ako. Sinalakay ako niya sa lugar niyo. Kailangan mong ipagtanggol ako, ha? Hintayin mo munang malaman ko ang sitwasyon, saka ako magdedesisyon. Ginoo, ano ba talaga ang nangyari? Manager Liao, kung ikaw ang may-ari ng bar na Blue Mood, yung girlfriend mong dinala sa bar ay ginulo ng tao, ano ang gagawin mo tungkol dito? Kung sinasabi mong ikaw ang may-ari ng bar na Blue Mood, ikaw lang ang dapat mag-isip para sa sarili mo, ha? Tahimik. Anong nangyayari, Ginoo? Halo, Manager Liao. Ipinapakilala ko ang sarili ko. Ako si Liksuan, bagong may-ari ng inyong blues bar. Naway magabayan niyo ako. Ang pagdating ng boss ay karangalan para sa amin. Ito ang aking pagkakamali. Walang anuman, hawakan mo ito. Mga tao, hulihin silang lahat. Ginuli, nagkamali ako, pakisuyo patawarin mo ako. Hindi niyo alam ang pagkakamali. Alam niyo na malapit na kayong matamaan. Kung hindi dahil sa akin ngayon, baka may maliit na batang babae na pinahirapan nyo. Uwi na ako, ayusin niyo ito. Ilang tao na walang kaalaman. Ngayon ay nakatagpo kayo ng matinding kalaban, di ba? Hindi ko akalain na ganito kalakas. Paano mo nalaman na may kakayahan ako? Nais mo bang umasa sa akin? Kung nais kong umasa sa'yo, ano ang gagawin mo? Maglakas loob ka bang tanggihan ako? Ay naku, tama na. Seryoso, makikipagtulungan ka ba o hindi? Ako na ang maglalabas ng pera. Ikaw na ang bahala sa iba. Siyempre, gusto kong makipagtulungan. Kung may maaasahang bagay, bakit hindi? Kung ganoon, umuwi ka na at pag-isipan ang plano. Ang pondo ko ang sasagot sa lahat. Boss Lee, napakabait mo talaga. Pero gusto ko munang sabihin, huwag mong gawing lugi ako. Kung sakaling malugi ako, makikita mo mismo kung paano kita papaglugiin. Kung mangyari yon, kaya mo akong pasukin. Hindi lang basta sumuko. Gusto ko pang gawing maliit na katulong ka. Bawat araw ay naglilingkod sa akin na naghuhugas ng paa. Yele, paano ko nagkaroon ng lakas ng loob na gawing maliit na katulong ka? Maniwala ka, kaya kitang pakuluan sa mainit na tubig. Sige na. Alam ng kapatid na mali. Yenan, huli na ang oras. Sasama na lang kita pauwi. Sige, sasama na kita pauwi, tara na. Liksuan, hindi ba ito ang sasakyan mo? Hulaan mo na lang. Si Yaoli, talagang matagumpay ka na ngayon, ha? Sige, sumakay ka na. Liksuan, bangkarote na ang pamilya mo, di ba? Paano ka ngayon nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Umaasa ako sa pera mula sa pangangalap ng basura bilang panimulang kapital. Tapos, sinamantala ko ang pagkakataong ito para magnegosyo at kumita ng kaunti.
Ang galing. Swerte lang talaga. Medyo inaantok. Matutulog ako sandali. Gisingin mo ako pagdating na. Sige, matulog ka lang, sasabihin ko kapag nandito na. Zanting. Gising. Nandito na. Nandito na, bumaba ka na at umuwi. Hindi mo ba ako isasama sa loob? Sa ganitong oras ng gabi, hindi ako pupunta. Bukod dito, may ilang hakbang lamang. Maglakad ka pabalik ng mag-isa. Nawawala ang relasyon. Paalam, magkikita tayo muli. Paalam, paalam. Ako ba ay sobrang hindi kakit-akit? Binabati ko ang host dahil nakuha ang lata. Gantimpala na 200 yuan. Wow, napakagandang kwintas na pilak. Binabati ko ang host dahil nakuha ang kwintas na pilak at gantimpala na 500,000 yuan. Maganda, 500,000. Sa mga nakaraang araw, nakalikom na ako ng mga 8 milyon. Dagdag pa yung dati na halos 20 milyon. Mas lalong gumaganda ang daan patungo sa kasaganaan. Ay, matagal na akong hindi nakakain ng tanghalian kasama si Xiaodi. Sama ka na, kumain tayo ng tanghalian ni Xiaodi. Hello Xiaodi, may oras ka ba ngayong tanghali? Tara, magtanghalian tayo. CJ Xiaodi, Lenan, kamusta ka sa kumpanya? Naka-adjust ka pa ba? Medyo mabuti. Dahil sa'yo. Mabait ang lahat sa akin. Kung ganoon, marami kang matututunan sa kumpanya, mula sa ibang tao. Kapag nagbukas ako ng kumpanya, hihingi ako ng tulong mo. CJ, sa pamamagitan ng paraan, kamakailan lang ay nagplano ang kumpanya na magtayo ng bagong subsidiary para sa mga serbisyo ng internasyonal na pagpapadala, upang paunlarin ang bagong negosyo. Sa panahon ng internet, ang internasyonal na pagpapadala ay tiyak na isang malaking pagkakataon. Hindi ko inasahan na ang pananaw ng mga tao sa Marriott ay napakalakas. Kung mapapakinabangan ang mga channel ng internasyonal na pagpapadala na ito, tiyak na makakagawa ng maraming kapaki-pakinabang na negosyo. Ano ang iniisip mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Walang anuman, kumain ka, kumain ka. Sa Changtong Logistics Park, maraming bodega. Kebetulan gusto kong umupa ng isang bodega, bilang unang hakbang para simulan ang negosyo. Paano ka nakakapag-drive? Ikaw na pulubi na mabaho. Hindi mo ba nakita ang daan habang nagbibisikleta? Hindi mo alam na nadikitan mo ang sasakyan ko, ha? May problema ka ba? Sobrang halata na ikaw ang nagmamaneho ng masama. Ikaw ang bumangga sa kotse ko, ngayon sinasabi mong ako ang naggasgas sa kotse mo. May problema ba ang utak mo? Alis ka na, walang daan. Yung kotse na kakabili ko lang ay nagasgas mo na. Kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag kang umasa na makaalis. Sira ang bait ng babaeng ito. Magbayad ka o hindi, huwag kang umasa na makaalis. Ayaw kong magbayad, ayaw ko. Walang bayad, okay lang. Pero kailangan mong sumama sa akin sa isang lugar. Kamusta, Ginoli? Sino ka? Ginoli, gusto ng aming boss na makipagkita sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Mayroon akong sistemang proteksyon. Hindi ako natatakot sa panganib. Sige, gusto kong makita kung sino talaga kayo. Aba, Ginoo, dumating na ang taong dinala ko. Pakiusap, bumaba ka. Leonard. Kumusta, Ginoli? Hindi pa tayo nagkita. Iniimbitahan mo akong makipagkita sa ganitong paraan. Hindi ba't medyo hindi angkop? Medyo biglaan nga lang talaga. Pero kung hindi ko gagamitin ang ganitong paraan, baka mahirapan akong makipagkita kay Ginoli. Pagpapakilala, tagapangulo ng Longda Group, Zhangqian. Diretso na tayo. May 60% na bahagi ang Marriott Group. May-ari sa likod ng Blues Bar. Nawalan ng negosyo ang pamilya Lee sa loob ng 2 taon. Kailangan mo lang ng 1 buwan. Upang magkaroon ng ganitong karaming ari-arian, 11 akong nagtataka sa mga paraan ni Ginoong Lee. Gusto ko ring makipagtulungan sa'yo. Sa pagitan natin. Parang wala namang kasunduan, ano? Ginoo Lee, siguradong pamilyar ka sa pangalang Feng Tianpeng, di ba? Siya ang dahilan kung bakit nalugi ang pamilya Lee, siya ang utak dito. Anong ibig mong sabihin? Kaaway ng kaaway. Ibig sabihin, kaibigan, nagsabuatan si Feng Tianpeng sa likod ko, at nakasama rin ang pamilya Lee niyo, kaya gusto kong makipagtulungan sa'yo. Anong klaseng pakikipagtulungan ang gusto mo? Hulog si Feng Tianpeng.
Kunin ang kanyang kumpanya. Pagkatapos ay madali mo nang makukuha ang mga pag-aari ng pamilya Li. Si Feng Chanping ngayon ay chairman ng grupong Chanping. Hindi ganun kadali na pabagsakin siya. Nasa iyong pagsisikap ang lahat. May mga bagay na hindi katulad ng nakikita mo sa ibabaw. Halimbawa, nagkikita tayo rito. Ano ang sinasabi mo, Zhang Zong, naiintindihan ko. Pero ngayon ay hindi na ako interesado sa bagay na ito. Ginoli, pakisuri muli. Kung kailangan ng pag-iisip, hihilingin ko kay Xiao King na samahan ka. Pagkatapos mong magpasya, tawagan mo ako anumang oras. Siguradong haharapin siya ni Feng Chanping. Pero hindi pa karapat-dapat si Zhang King na pagkatiwalaan. Bakit sinusundan mo ako? Ang Ginoo ang nagsabi. Hindi ko kailangan ng baliw na babae tulad mo na sumunod sa akin. Ikaw. Kung gusto mong sumama, sumama ka na lang. Kukunin ko ang basura ko mismo. Nakita na ang may-ari ng bahay na kumukuha ng lata, gantimpala 200 yuan. Umabot na sa 20 milyon ang kita ng may-ari ng bahay. Tara, na-update ang sistema. Na-update na ang sistema. Ngayon bukod sa may diskwento na 0, 0 isa, mayroon ding promo na bili ng isa, libre ang isa. Meron din silang lugar para sa pagbili ng kasanayan. Magaling, magaling, magaling. Buksan ang lugar ng diskwento na buy 1 get 1 free. Nabukas na ang lugar ng diskwento na buy 1 get 1 free. Kasalukuyang aktibidad. Bumili ng tindahan sa International Trade Building na nagkakahalaga ng 1 milyon yuan. Kumuha ng ari-arian sa landscape housing na nagkakahalaga ng 100 milyon. Wow, ang buy 1 get 1 free na ito ay talagang kahanga-hanga. Gastos ng 1 milyon para bumili ng tindahan sa International Trade Building. Matagumpay na nabili ang tindahan sa International Trade Building. Matagumpay na nagbigay ng ari-arian sa Shan Shui Manor. Gumastos ng 1 milyon para sa mga bagay na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Talagang nakakatuwa, napakahusay ng kanyang kakayahan. Talagang nagulat siya. Isara ang sistema. Yung bata, kinaskas ang kotse ko kaninang umaga at hindi pa nagbabayad. Nandito na ako sa iyo buong hapon na ito. Ayaw mo bang tratuhin ako sa inumin? Kung gusto mo ng inumin, bumili ka na lang, huwag mo akong hanapin. Ikaw ay walang hiya. Kung magagasgas mo ang kotse ko, kailangan bang magbayad o hindi? Gabi na ito, sasama ako sa iyo. Gusto mong sumama, sige lang. Kung kinakailangan, pwede ring sumama hanggang gabi at matulog kasama ko. Ikaw ay walang hiya. Hindi ko pa kailanman nakita ang isang babae na ganito ka walang hiya. Hey, bata na mabaho, nasaan ka na ngayon? Anong nangyari? Ngayon, may problema ako. Yung opisina na inuupahan ng kumpanya dati, binili na ng iba. Ngayon, anong gagawin natin? Madali lang yan. Bumili ka na lang ulit. Sabi mo, bibili ka ulit. Nababaliw ka na ba? Sa Taipei ngayon, isang opisina lang, umaabot na ang presyo sa labas ng 10 milyon. Maaari pang umabot sa bilyon. Bili isang beses. Baliw ka talaga ha? Ano yun? Tatawag ulit ako sa'yo mamaya. Tawagan ng boss nyo. Tanungin kung saan may mga opisina na binebenta sa strategic na lugar. Ang gusali ng Sanhe sa Jalantonghe ay binebenta. CJ. Kasintahan. Hindi, yun ay isang baliw na babae. CJ. Bosan. Zhang Qian ay pinakilala ni Director Zhang, di ba? Yung mga ipinakilala niya ay walang mabuti. Ikaw. Haha, Boson, lahat tayo ay negosyante. Walang pakialam kung mabuti o masama ang nagpakilala. Gusto kong bilhin itong gusali ng opisina. Magbigay ka ng presyo, titingnan ko kung bagay o hindi. Alam mo ba kung magkano ang presyo kada metro kwadrado dito? Gusto mo bang bilhin ang buong gusaling ito? Alam mo ba kung magkano ito? Anong sinasabi mo? Bumibili kami ng bagay, hindi kami umutang sa'yo. Oh, ganun ba? Galit sa akin ang babaeng ito. Talagang iniisip niyang mahalaga siya. Boson, magkano ang presyo ng opisina na ito? Sabihin mo ang presyo, gusto kong marinig. 80 milyon, walang gustong magbenta. 80 milyon, agawin na lang. Kung hindi mo kayang bumili, umalis ka na lang. Wala akong oras para sayangin dito. May iba pang tao na naghihintay para makita ang bahay. Huwag hadlangan, mukhang hindi interesado si Boson sa negosyo. Sige, aalis na tayo. Hello. Ito ba si Assistant Liu mula sa Marriott? Hello. Ano na ang tungkol sa huling usapan? Kung magtatagumpay ka, tiyak na magpapasalamat ako sa iyo. Grupo ng Marriott. Gusto nilang ayusin ang isang bagay. Impossible iyon.
Hello, Assistant Liu. Ako si Lixuan. Sabihin mo sa inyong malaking manager. Walang pahintulot mula sa akin. Walang sinuman ang dapat makipagtulungan kay Boston na ito. Batang lalaki, kung ang negosyo ko ay bumagsak ngayon, tatanungin kita. Kung ganoon, subukan natin. Kung ganoon, subukan natin. Batang lalaki, ikaw. Assistant Liu, kanina ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Sa totoo lang, ang pakikipagtulungan kay Boston ay natigil na. Ninanais kami, Ginoong Li. Kung ganoon, walang pakikipagtulungan na pinapayagan. Hindi, Katulong Liu. Di ko talaga kilala si Ginoong Li. Paano ko siya maaapakan? Nandyan si Ginoong Li sa harap mo. Bodong-bodo ka. Li. Liu. Tadi hindi ko siya nakita ng maayos. Mali ako. Boston, hindi ba't kanina ay inisip mong mababa ako? Tingnan mo ang gusaling ito, ako ang naghatid sa'yo. Babayaran ko ang pera. Kung gusto mong ihatid kita, ayaw ko talaga. Ano itong basura, Lidong? Ang perang ito ay ipapasa ko sa aking sekretarya para transfer sa'yo. May darating na tao ngayong hapon para ayusin ang kontrata, umalis na tayo. Ay. Si Altsuan, ano pa ang hindi ko nasabi? Ikaw pala ay isang misteryosong stockholder ng Marriott. Sa totoo lang gusto kong magpakumbaba. Pero hindi ako pinapayagan ng kakayahan ko. Nailahad ko na lahat. Totoo, ako ang stockholder ng Marriott. Hindi ko akalain na nakatago mo ito ng ganito kalalim. Tama. Huwag kailanman sasabihin ito sa mga magulang ko. Hintayin mo ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanila. Kaya, pakiusap, humingi ng proteksyon kay Ginoli. Kung hindi, akayin ko ang iyong pagkakakilanlan. Ayos lang ako, tara na. Hahaha. Ahahaha. Maligayang pagbubukas. Pumasok na kayo. Maligayang pagdating. Kaligayahan. Salamat po. Pasok. Congratulations. Salamat. Sinusundan pa rin kita. Ayaw mo bang mag-ayos ng kaunti? Hi. Ikaw. Anong ginagawa mo? Sabihin mo sa boss nyo. Sandali lang. Hey Xiaoxue, sinaktan ng tatay mo. Ano? Aalis na ako ngayon. Anong nangyari? Sinaktan ng tatay ko ng tao. Aalis ako sandali. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan, bagong bukas lang ang kumpanya, hindi ako makaalis. Kaya ko nang mag-isa. Tatay. Sino ang bumugbog sa tatay ko? Sabi ng mga tao mula sa kumpanya ng Feng Jianpeng. Nakikipagkumpetensya sila sa kumpanya ng tatay mo para sa isang proyekto. Ang tatay mo ang namamahala sa tender na ito. Pero sa pulong ng tender, nagkaroon ng problema. Talagang walang hiya itong si Feng Jianpeng. Kung hindi siya matututo ng leksyon, talagang akala niya ang pamilya Li ay prutas na madaling pisilin. Sinabi ni Xuking sa boss mo, ang ayon ako na makipagtulungan, Iknen. Inay, huwag mag-alala tungkol dito. Ingatan mo ang aking ama. Iwanan mo na sa akin ang natitira. Si Altsuan, huwag maging emosyonal. Naiulat na ang problemang ito sa pulis. Huwag nang makialam muli. Inay, naintindihan ko. Kalma ka lang, iwanan mo sa akin. Lanan. Li, ano ang plano mo tungkol sa iyong ama? Buwan para sa buwan. Sige, ipasa mo sa akin ang usaping ito. Tutulungan kita sa pagharap sa mga taong umatake sa iyong ama. Ang pag-aalaga sa mga taong iyon ay dagdag na lang. Ang tao sa likod ng lahat ng ito ay si Feng Jianpeng. Siya ang dapat harapin. Tama, si Feng Jianpeng ang may kontrol sa iyong mga ari-arian at kumpanya. Sa pagkakataong ito, hindi kayo alis ng Taiwan. Siyempre, ramdam niyang parang may nakabara sa lalamunan niya. Ito pa lang ang unang hakbang nila para labanan ang pamilya Linyo. Sabihin mo na lang, paano gagawin ito? Ang pangunahing kumpanya ng Feng Jianpeng ay nakatuon sa pag-unlad ng ari-arian at industriya ng alahas. Ngayon, gusto niyang magkaroon ng lupa sa district ng Fang Taifu. Gusto kong agawin ito sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ng 300 milyong pondo para sa lupang ito. Ang magagamit ko lang ay 200 milyon. Ang natitira, pakiusap tulungan mo ako. Kapag nakuha na, ano ang magiging benepisyo nito para sa akin? Pagkatapos ng pagpapaunlad ng lupa, maibibigay ko ang 40% ng susunod na kita. 1 bilyon ay maaari kong kunin mula sa Marriott. Bukod dito, ang mga hinihingi ni Zhang King ay napakatotoo.
Kaya, maaari akong sumang-ayon sa pagkakataong ito. CJ, ibigay ko ang pera ko sa Marriott. Ang natitira ay ibibigay ko sa'yo. Si Lizong ay napakadirekta. Hahaha eh. Natutukoy na ang host ay humaharap sa Group Chanpeng ni Hong Chanpeng. Gusto bang gumastos ng 1,000 yuan para bumili ng impormasyon tungkol sa Group Chanpeng? May ganitong function ang sistema. Bumili ng kaugnay na data. Matagumpay ang pagbili, pakicheck. Nakuha ko ang impormasyon tungkol sa pag-iwas sa buwis ng Group Chanpeng. Pero walang tiyak na detalye. Ang pag-ulat ay dapat na medyo mahirap. Si Sandazi, ang Deputy Director ng Group Chanpeng. Dapat ay alam niya ang tungkol sa pag-iwas sa buwis na ginagawa ng Group Chanpeng. Subukan nating tingnan kung maaring natin siyang hikayatin. Gamit ang card na ito. Bukas, pupunta para kumita ng mas maraming pera. Makakuha ng mas maraming kita. Oh, hindi ito isang simpleng trabaho, paano? Ang mangolekta ng mga lumang bagay. Feng Chanpeng. Sinasabi mong walang silbi ang tatay mo. Matagal na akong kaibigan niya. Kung mahirap ang pamilya mo, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Humingi ka ng tulong sa akin. Kailangan ko ring ayusin ang trabaho ng gwardiya sa kumpanya ko. Bakit kailangan maging basurero? Kung hindi naman kailangan, ayos lang. Masyado ka ring matigas ang ulo. Anak, huwag maging mayabang. Sino ang nakakaalam, balang araw ikaw at iyong ama ay parehong nakahiga sa ospital. Lanan. Darating ang panahon na kailangan mong bilangin ang lahat ng malinaw. Katatapos ko lang makatagpo kay Feng Chanpeng sa daan. Lanan. Anong nangyari? Walang anuman, tinukso lang niya ako sandali. Hi, Gino Zhang. Kung mayroon akong 100% na kakayahan para makuha ang lupang ito, gaano karaming kita ang handa mong ibigay muli? 100%, mayroon pa bang ibang trump card si Gino Lee? Ito ang iyong usapan, huwag makialam. Gaano karami ang handa mong ibigay? Basta't matutulungan mo akong makuha ang lupang ito. Noon, nangako ako sa iyo ng 40% na bahagi. Handa akong dagdagan pa ng 0%. Sige, ayos lang. Ayos. Zhang Xian, ito ay tao mula sa Longda Real Estate. Tama nga. Lene, kahit lang gustong agawin ang negosyo ko. Gawin mo siya. Tiuson. Lixuan. Tiuson, mukhang naging matagumpay ka nitong mga nakaraang araw, ha? Narinig ko, naging vice director ka na sa Chanpeng Group. Lixuan. Tungkol sa pamilya Lee, ayaw kong magdagdag ng hirap. Wala rin akong magagawa. Tiuson, dapat alam mo kung ano ang ginawa sa akin ni Feng Chanpeng. Noon, binigyan ka ng pagkakataon ng aking ama na tulungan ka. Hindi ka ba dapat magpasalamat? Lixuan, wala rin akong magagawa. Pakiusap, huwag mo akong pasakitan, ha? Tiuson, sigurado akong hindi mo nakakalimutan nang nagkasakit ng malubha ang asawa mo noon. Pumunta ka sa bahay ko para mangutang, di ba? Oh, tiyak na hindi mo nakakalimutan. Noong panahong iyon, nagloko ka, ako ang tumulong sa iyo na malampasan ang problemang iyon. Lixuan, maayos kong naaalala ang kabutihan ng pamilya Lee sa akin. Ngayon, ganito na ang sitwasyon. Sabihin mo na lang, ano ang gusto mong ipagawa ko? Tutulungan kita kahit isang beses lang. Maaari rin itong ituring na utang na loob sa pamilya Lee niyo. Kumpletong proseso ng pag-iwas sa buwis sa Group House Chanpeng. Dapat mong malaman, ipinagbigay alam mo sila sa opisina ng buwis. Paano mo nalaman? Siyempre, hindi ko ito gagawin. Alam mo rin, na kung gagawin ko ito, maaari itong magdulot ng malaking problema sa akin, di ba? Mag-usap ka lang. Magkano ang presyo? Naglalaro ka lang, di ba? Alam ng lahat ang kalagayan ng pamilya Lee ngayon. Magkano ang maibibigay mo sa akin? 10 milyon. 20 milyon. Hoy, makarating sa Chanpeng G sa loob ng 10 minuto. Mabilis, sa parking sa ibaba ng gusali ng grupo. Bata pa si Lixuan, dapat mag-aral ng mabuti. Huwag magmalaki. Walang kinalaman sa akin ang problemang ito. Sandali. Tiuson, sandali lang. Sige, maghihintay ako ng ilang minuto pa. Tingnan kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Assistant Liu. May utos ba mula kay Director Lee? Transfer ang 30 milyon sa kanya. CJ, Director Lee. Ikaw ang pangunahing stockholder ng Marriott na kilala. Ang misteryosong batang kilala sa Marriott. Tama, ito si Director Lee mula sa Marriott. Director Lee, handa akong magbayad ng 30 milyon.
Kung ayaw mo, pwede kang umalis ngayon. Sige, handa na ako. Pumirma ka ng kontrata kay Sundazi. Lelal, tandaan mo. Hindi pa tayo nagkita. Sige, hindi pa tayo nagkita. Haha, umupo ka. Ano ang sitwasyon, Lee? Kalma lang, handa na ang lahat. Lixuan, nandito ka. Kailan pa pwedeng makapasok ang ganitong bug sa pagpupulong ng tender? Mukhang hindi sapat ang seguridad sa pagpupulong ng tender na ito. Ay naku, kung ikukumpara sa Boss Feng, ako'y isang maliit na ipis, wala akong laban sa kanya. Kalma, kalma. Si Lixuan ay aking kagalang-galang na bisita. Kung may nakasakit sa iyong damdamin, pakiusap patawarin mo ako. Mangyaring unawain ito. Oh. So ikaw pala ang nagdala sa kanya dito. Anong nangyari? Gusto ninyong dalawa magtulungan laban sa akin, ha, Jene? Isang amoy muso na daga. Isang kolektor ng mga gamit na pangkalat. Hindi marunong magpasalamat sa sarili. Lene. Ito. Ngayon ay magpapalitan tayo ng bid ng isang lupa sa timog na bahagi ng Taitong. Presyo ng starting bid ay 50 milyon. Bawat dagdag ay minimum na 100,000. Ngayon, nagsimula na ang bidding. 1 bilyon. Wow! Talagang mapagbigay si Boss Feng. Kaya niyang magbid ng 1 bilyon. Talagang may kapangyarihan si Boss Feng. Dagdagan ng 100,000, 100,000. Nabaliw ang isip ni Chanlong. 1 bilyon at 10 milyon. Si Zhang Qian ay may tapang na makipagkumpetensya sa kanya. Hindi ko alam kung talagang gustong-gusto ni Boss Feng ang lupain na ito. Sa tingin ko, siya ay talagang nangangarap. 150 milyon. 150 milyon at 100,000. 200 milyon. 200 milyon at 100,000. Kung walang pera si Zhang Qian, huwag nang itaas ang card. Dagdagan ng 100,000, 100,000. Hindi pa rin ito sapat na nakakahiya. Mga patakaran na nagpapahintulot. Feng Chanpeng, bakit nagmamadali? Nauubusan ka ba ng pera? Yung mga taong nangangalap ng mga lumang bagay, matapang pang sabihin na wala akong pera. 300 milyon. Sobra na ang pera ni Ginoong Li. Ayos lang. Ituloy mo lang. 300 milyon at 10,000. Talagang walang hiya. Pero sa iyong kapangyarihan, ang 300 milyon na ito ay nasa pinakamataas na limitasyon, di ba? Hindi ako makapaniwala na may lakas ka pang. Lanan. Saan, ha? Feng Chanpeng, hindi ka ba sapat na mayaman? Bakit ka basta nalang umalis? Umalis ka, Boss Feng, bakit ka umalis? Boss, hindi ba gustong-gusto niya ang lupang ito? Kung ganon, magiging sa Zhang Qian ang lupa na ito, di ba? Talagang kamangha-mangha. Liu Zong, bakit tumakbo si Chanpeng? Liu Zong, may kinalaman ito sa'yo, di ba? Nakipag-ugnayan na ako sa tao para ipaalam sa mga otoridad. Sekreto ng grupong Chanpeng. Liu Zong, mahusay ang kakayahan mo talaga. Sanjialing 100,000 isang beses. Sanjialing 100,000 2 beses. May nais pa bang mag-alok? Sige. Sanjialing 100,000 3 beses. Congratulations. Ang lupa na ito ay binili ni Boss Zhang mula sa Longda Real Estate. Congratulations. Hahaha. Congratulations na. Zhang Zong, aalis na ako. Bakit? Ulo Li, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Dahil sa iyo, nakuha ko ang lupang ito ng maayos. Walang anuman. Pareho tayong may kaaway. Saka, hindi naman ako tumulong sa iyo ng walang kapalit. May karapatan din akong makuha ang kalahating kita mula sa lupang ito. Tandaan mo, kailangan mo rin akong tulungan sa pag-asikaso sa taong nanakit sa aking ama. Tungkol dyan. Nakaimbestiga na ng maayos. Ang taong humampas sa iyong ama ay si Liu Tianlong, tauhan ni Feng Chanpeng. Papalipasin ko siya sa ospital ng ilang buwan. Huwag kang mag-alala, gagawin kong akalain niyang tahanan ang ospital. Sige, maghiwalay na tayo dito, umalis ka na. Ang batang si Lixuan ay hindi basta-basta, ano? Magaling ang kanyang mga pamamaraan. Hindi ko siya kayang istorbohin. Hanggang sa ngayon, mayroon akong isang Mercedes may batch na sasakyan. 3 milyong yuan na cash. 60% na bahagi ng Waihaw Group. Isang restoran na na-invest. At pati na rin ang Shanshui na ari-arian, mga plantasyon, at Blue Note na bar. Maliban sa tindahan sa Gomao Building,
At ang investment kay Zhang Ping. Kasama na rin ang kalahati ng kita sa lupa sa Taiwan. Para sa lahat ng ito, kailangan ko ring subukan ito mismo. Hoy, ano na nangyari kay Zenting? Bumili na ang kumpanya ng kalahating buwan, hindi ka ba pupunta para tingnan? Kakatapos lang ng kumpanya sa paglagda ng malaking kontrata. Ay celebrate natin ito mamaya, di ba? Sa'yo na ang desisyon. Tingnan mo, hindi ka na pumunta ng kalahating buwan. Hindi ka ba natatakot na baka tumakas ako at dalhin ang pera? Aba, mali. Lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Naniniwala ako sa'yo. Hindi mo kayang gawin ang ganitong bagay. Pinatawad na kita. Sa mga nakaraang panahon abala ako sa pag-aalaga sa aking ama. Habang hinaharap si Feng Chanpeng. Talagang walang oras. Kamusta na ang tiyuhin? Ngayon wala nang malaking problema. Kapag naalagaan pa ng kaunti, makakalabas na siya sa ospital. Kung ganoon ay mabuti, talagang masama si Feng Chanpeng. Noon, inatake niya ang iyong pamilya. Hanggang sa nagkaproblema ang iyong pamilya. Hanggang ngayon ay may lakas pa ring umatake sa tito. Si Feng Chanpeng na ito. Sa wakas ay makakatanggap siya ng kabayaran. Tama na. Nang pag-usapan ang nakakainis na ito. Kumusta ang negosyo ng kumpanya? Ayos lang, kakasin lang namin ng malaking kontrata ngayon. Astig, di ba? Maganda. Siyempre, si Kuya Ting ang pinakamagaling sa atin. Ang bibig ng diwata ay talagang matamis. Ngunit bilang bagong kumpanya, kulang pa ang kasikatan nito. Kaya, sa usaping benta, may kaunting hirap pa. Mamaya. Maari tayong gumamit ng ilang yaman mula sa Marriott para tumulong. Talagang maganda ang magkaroon ng suporta. Sapat na sa akin ang kaunting daliri na nakikita. Kamakailan lang ay pinagsabihan ako ng mga magulang ko na maghanap ng kapareha. Hindi na ako bata, talagang panahon na para maghanap ng kasama. Si Sister Fort ay laging 18, okay? Sige, si Ate Ting ay laging 18 taong gulang. Wala ka bang ibang naiisip tungkol sa kasunduan sa akin? Paano ba? Iyon. Hey, anong nangyayari? Hey, Etienne. Wala na akong matirahan. Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyari? Bakit wala ka ng bahay? Yan nakipagtalo ako sa pamilya. Ikaw, nasaan ka? Naghahanap na ako sa'yo ngayon. Sa harap ng bahay namin. Sige, pupunta ako dyan agad, mamaya na lang. Aalis ka ba? May kaunting problema sa bahay ng kaibigan ko. Kailangan kong umalis sandali. Kaibigan o iba mong kasintahan? Ay, hindi. Siya ang kaibigan ko sa kolehiyo. Uuna na ako, ha? Ay. Talagang walang kwentang tao. Kwento mo, ano talaga ang nangyari? Ang mga magulang ko. Pinipilit nila akong magpakasal. Ayaw kong magpakasal, kaya nakipagtalo ako sa kanila. Tapos tumakbo ako palabas. Kung ganoon, ano ang plano mo susunod? Ako. Gusto kong sumama sa'yo. Ano? Bakit kahit ikaw ayaw mo akong tulungan? Hindi ba't may isang bakanteng kwarto pa sa bahay ko? Kung ganoon, maaari kang manatili ng ilang araw. Lanan. CJ. Mayroon akong ilang ari-arian sa aking pangalan. Pero lahat ay bakante pa. Hindi ka rin pwedeng manatili dito. Kung ganon, magstay ka muna sa bahay ko ng ilang araw. Yenan, umupo ka muna sa sofa. Naalala ko may bagong pangtulog na pajama. Kukunin ko para sa'yo. Lanan. Para sa'yo ito. Dalhin mo ito para panghugas. Lanan. Sige, Liksuan, alis ka mag-isa, ako dito na lang. Pasensya na. Ang unang pagkakataon ay sa'yo. Sa susunod tiyak. Xiaodi, ayos ka lang ba?
Nadislok ang paa ko, tulungan mo akong makapasok sandali. Ito. Ay. Nanonood ka pa rin. Oo, bilisan mo akong buhatin, ikaw. Masakit pa ba ang paa mo? Masakit o hindi? Ako. Masakit? Gusto mo pa bang maligo? Gusto kong maligo, syempre. Kalahati pa lang ako naliligo. Basa na ang buhok ko. Oh, kung ganoon, hintayin mo sandali. Lalabas ako saglit para kumuha ng maliit na upuan para sa'yo. Umupo ka lang habang naliligo. Sige, umalis ka na. Iyan. Pakitulungan akong tumayo. Iyan. Aalis na ako. Pakilabas na. Sige. Basta maligo, pwedeng masugatan. Bakit ka nagiging careless? Sino ang nagpasikat sa lupa na yan? Hindi ko rin sinasadya. Medyo masakit, di ba? Pero mas mabuti na ngayon. CJ, kung ganon, ganyan na lang. Uwi na ako. Ayos lang, matulog ka na. Magandang gabi. Magandang gabi. Ginoong Lee, maupo ka. Walang kailangan. Ano ang dahilan ng pagpunta ni Ginoong Lee ngayon? Hindi ba't kakabukas ko lang ng bagong tatak ng damit? Tama, bagong tatak ng damit. Ngunit hindi maganda ang benta. Nais sanang humiram ng impluensya mula sa Marriott. Walang problema. Agad kong aayusin ang tunay na industriya sa iba't ibang lungsod. Basta't dumating na ang damit ni Ginoong Lee sa lugar. Agad na makakapangibabaw. Malaking pamantayan ng kalakal sa mga malalaking lungsod. Kung ganoon, hayaan mong ako ang humawak nito. Sige, Ginoong Lee, huwag kang mag-alala, ingat ka. Okay na ba ang paa mo? Masakit pa ba? Wala nang sakit. Ayos lang iyon. Elder Xuan. Maaari mo bang? Tulungan mo ako sa isang bagay. Nagsisinong ka na boyfriend ko. Ano ito lahat? Palagi akong pinipilit ng magulang ko na mag-asawa na. Sasabihin nila na kung hindi ako pumayag, sila na ang magpapasya. Hindi ko na talaga kaya. Hindi mo ako tatanggihan, di ba? Pero paano kung maging totoo ito? Sobrang sama mo talaga. Sige, pumapayag na ako sa'yo. Nakapag-apply na siya sa akin minsan. Sa pagkakataong ito, tiyak na papayag ako sa'yo. Kapatid Xuan, napakabait mo. Tingnan mo ito. Lanan. Dahil medyo mahigpit ang nanay ko. Palaging gustong makahanap ng mayamang manugang. Ano man ang sabihin nila mamaya, huwag masyadong alalahanin. Lanan, sasama na lang ako, tara na. Hey. Lanan. Sino siya, maliit na kapatid? Ito ay ang boyfriend ko, Lixuan. Ano ang ibig sabihin ng pamilya mo? Nagtatawa ka ba? Ang batang ito. Ano ang nangyari dito? Nanay, talagang nagmamahalan kami. Maaari kong bigyan siya ng kaligayahan, Xiao Di. Ano ang karapatan mong sabihin na kaya mong pasayahin si Xiao Di? Tingnan mo ang suot mo. Nagsasalita ka pa tungkol sa pagbibigay ng kaligayahan kay Xiao Di. Wala ka bang hiya sa pagsasabi ng mga salitang ito? At itong sasakyan, kaya mo bang bilhin ito? Sinasabi mong nais mong pasayahin si Xiao Di namin. Ano ang maibibigay mo? Mayroon ka bang mamahaling sasakyan o villa? Xuanje, pasensya na. Huwag mong isipin ang sinasabi nila. Walang pakialam. Mga tanga lang sila. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ka. Nakita na kita na nangangalap ng mga basura sa kalsada. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa akin? Lan Xiao Di, gusto mo bang patayin ako sa galit? Pumili ng taong nangangalap ng basura bilang kasintahan. May hiya ka pa ba? Si Jack Xiao Di ay may sarili siyang pagpipilian. Kung sino ang pipiliin niyang makipag-date ay kanya lamang. Napakawalang hiya, isa lamang siyang pulubi. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin? Ano ang meron ka kumpara sa kanya? Ano ang meron ka? Dumating siya gamit ang Yezri lahat tatlo. Ano ang meron ka? Napaka nakakalungkot. Gusto mo pang ikumpara ang sarili mo sa akin. Sa ganito ang iyong kalagayan. Ano ang maibibigay mo para kay Xiao Di? Baka mahirapan kang bumili ng bahay sa lungsod na ito. Ano ang masama sa pangangalap ng mga lumang bagay?
Umaasa si Liksuan sa sarili niyang lakas para makahanap ng kabuhayan. Sa katunayan, hindi naman siya mahirap. Ano ang masama sa pangangalap ng mga lumang bagay? Yun pwede rin siyang mangolekta ng bahay at sasakyan. Pwede rin yon, di ba? Kung wala kang anuman at patuloy na nagsasalita dito, tita, talagang hindi pinahahalagahan ng ibang tao ang pangangalap ng mga lumang bagay. Pero ang sinasabi mo, ay kung ang pag-ipon ng mga lumang bagay ay makakakuha ng sasakyan o bahay. Sa tingin ko ito ay talagang napaka. Ginoo, hindi mo maaring husgahan ang tao sa kanilang hitsura. Si Liksuan, kahit na isang taga-kolekta ng mga lumang bagay, ay isa palang malaking boss na mayaman na higit sa 1 bilyon. Sa tingin ko ito ay nagpapaupa lang ng sasakyan para magpanggap na mayaman. Malaking boss. Sandali lang, ipapakita ko sa'yo. Ano ang tunay na boss? Si Audi, hindi ka naman nagbibiro sa akin, di ba? Nanay, paano mo naman ako hindi pagkakatiwalaan? Ate, finally nandito ka na. Kailangan ko pa bang suportahan ang kasalang ito? Yung taong nakangalap ng mga lumang gamit na yan, ang yabang. Kung ganon, kailangan mo siyang parusahan, di ba? Sino? Lidong, nandito ka pala. Talagang napakakabigla ng mundong ito, di ba Lidong? Sabi mo ito ay basura lang. Kuya. Magpakita naman ng respeto kay Director Lee. Siya ang may-ari ng bahagi sa grupong Marriott. Ako. May-ari ng bahagi sa grupong Marriott. Zhao Hui. Anong nararamdaman mo pagkatapos mong paalisin sa grupong Marriott? Dali-dali kong dinala ang kapatid kong walang laban. Sana ay magbigay ka ng magagandang salita tungkol sa akin sa harap ni Director Lee. Tara na, bilisan mo. Bilisan mo na umalis. Xianxi, dapat maging mabait ka kay Xiao De ha? Opo, tia. May kailangan akong asikasuhin. Dadalhin ko muna si Xiao De. Mas mabuting bilisan, naku. Dapat may pangarap ang mga lalaki. Inay, aalis na kami ha. Mabilis, umalis na ngayon. Pangalagaan mo ang iyong kapareha hanggang sa muli. Pasensya na. Medyo mayabang ang nanay ko. Pero ngayon maaari na akong manirahan sa bahay mo ng legal. Ano ang gusto mo? Hindi ba't napagkasunduan na huwag magpanggap totoo ito? Tara na. Proyekto ng pag-unlad ng Futai New District. Bumili ng lupa na may 0% diskwento. Sunggaban ang bagong pagkakataon sa sentro ng negosyo ng lungsod. Sino ang mauna, siya ang makakakuha. Hanapin si Feng Tianpeng para maghiganti. Hindi rin pwedeng umasa sa pangangalap ng basura. Matagal nang pinaplano ang pagtatayo ng kumpanya. Ito ang tamang pagkakataon. Tara na, sige. Magandang umaga, Ginoo. May maitutulong ba ako? Narinig ko na bagong ilunsad ng kumpanya ninyo ang bagong komersyal na lupa. Gusto kong makita. Sige, Ginoo. Tatawagin ko ang aming manager ngayon. Pakihintay ng kaunti. Maligayang pagdating. Ako si Linsu, manager ng departamento ng marketing dito. Hello, ako si Lee. Huwag kang mag-atubiling makipag-usap. Mau umupo. Narinig ko, gusto mong bumili ng aming komersyal na lupa na ito. Nasa 1 bilog ang lupa namin. Maganda ang lokasyon nito. At medyo malaki rin ang sukat. Plano naming ibenta ito sa ilang bahagi. Maaari, Ginoo Lee, tignan mo. Hindi ko alam kung aling bahagi ang gusto mo. Maganda talaga ang bahagi ng lupa na ito. At meron ding 0% diskwento. Kung sobra pa, sayang naman. Mas maganda kung bilhin na lang lahat. Manager Lin, kung bibilhin ko itong buong lupa na ito, may iba pa bang diskwento? Ito. Kung ganoon, magbibigay pa ako ng dagdag na 100 yuan na diskwento sa'yo. Mas mura pa kaya, dahil bibili ako ng isang buong lupa. Ito ay hindi maliit na halaga. Yinan, ang kabuuan ng lupa natin ay 60 milyon. Matapos ang 0% na diskwento, magiging 54 milyon. Kung bibilhin ni Ginoong Lee ang lahat, ibebenta ko ito sa iyo ng 50 milyon. Sang-ayon. Napakatapat ni Manager Lin. Pagod ka na, di ba? Naghanda ako ng sabaw para mawala ang pagkahilo. Napakaganda, parang masunurin na maliit na asawa. Hindi nakikilala ang puso ng mabuting tao.
Mabuti, kasalanan ko. Anong nararamdaman mo ngayon? Ayos lang, kakabili ko lang ng lupa. Para sa paghahanda ng pagbubukas ng kumpanya mamaya. Magbubukas ka ng kumpanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ito ay nagsisimula pa lang ihanda, hindi ko pa nasabing sa'yo. Iyan, maaari ba akong magtrabaho sa kumpanya mo? Sinabi ko, iniwan mo ang posisyon bilang pangkalahatang direktor ng Marriott Group para pumunta sa kumpanya kong bagong itinatag. Ano sa tingin mo? Alam ko naman. Ikaw ay isang malaking shareholder sa Marriott Group. Hindi ako bobo. Alam ko kung ano ang may pinakamalaking impluensya. Ayaw mo man o hindi. Kung hindi mo ako papayagan, kung gayon. Ano ang gusto mo? Kung hindi mo ako papayagan, yayakapin kita at iyak. Tama na. Sige, simula ngayon magtatayo ako ng kumpanya. Ikaw ang magiging unang empleyado ng aming Grouply. Hihi haha. Suanje, talagang mabait ka. Hello, Yanye. Zanting, anong kailangan mo? Hinahanap mo ako. Sa susunod, huwag mo akong iwanang mag-isa sa bar, ha? Ngayon, matagal na akong naging walang pakialam na tagapangasiwa. Talagang walang modo. Salan ko. Kamakailan, sobrang abala ako, Jen. Tinawagan kita ngayon dahil may mahalagang usapan. Kamakailan, nagsimula ng kumita ang kumpanya. 300,000 na ang na-transfer sa card mo. Wow, talagang kahanga-hanga, Kuya Ting. Huwag lang puro papuri, gumawa ka ng tunay na bagay. 2 araw na lang ay may pagtitipon ng pamilya sa bahay ko. Sasamahan mo ako, ha? Sige, tiyak na sasamahan kita mamaya. Ayos, kung ganon ay nagkasundo na tayo. Mamaya ay tatawagan kita. Lanan. Yenan, sino ang tumawag sa'yo? Kaibigan na kilala ko mula pagkabata. Ganun ba? Ibig sabihin, siya ang kaibigan mo noong bata ka. Ganito ang ibig sabihin nito. Tama. Gusto nang umuwi ng mga magulang ko kamakailan. Kung ayaw mong umuwi, hahanapan kita ng ibang matutuluyan. Sige, matutulog na ako. Ngayon ay handa na ang opisina ng kumpanya. Mayroon din akong ilang mga tindahan. Sisimula muna tayo sa industriya ng alahas. Makikipagkumpetensya sa pamilya Feng. Baka makakaintindi rin ako ng kaunti tungkol sa ari-arian. Xiaodi, bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa lumalabas? Hello, Boss Zhang, anong mga tagubilin? Ngayong hapon, gusto kong pumunta sa bagong binuong bahay sa tabi ng ilog. Gusto mo bang sumama sa akin? Sige, magkita tayo mamayang hapon. Aba, talagang inaantok na ako, bigyan mo ako ng unan. Pasensya na, Ginoong Lee, baka medyo mahuli ako. CJ, ikaw muna bahala magtingin. Huwag magmadali. Pasensya na po, bawal mag-absent dito. Suriin muna, pumunta ako dito para mag-invest. Sinasabi mong sinungaling, hindi maganda. Yung taong ito pa ang nagsasabi na pumunta siya para mag-invest. Isang grupo ng mga nilalang na minamaliit ang iba. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala ka man o hindi, hihilingin kong paalisin ka ng gwardiya. Kung may lakas ng loob ka, subukan mo lang. Gwardiya. Tumigil ka. Ginoong Lee, anong ginagawan niyo dito? Ginoong Zhang, bakit ka nandito? Sabi ng babaeng ito, pumasok ako para mag-enjoy sa aircon. At gusto akong paalisin. Hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Linisin ang mga gamit at umuwi. Ginoong Zhang, hindi ko alam. Ginoong Lee, pasukin natin, sira. Mukhang kilala niya si Ginoong Zhang, at nakita kong parang may respeto si Ginoong Zhang sa kanya. Talagang huwag husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Ginoong Lee, nasiyahan ka ba sa apartment na may tanawin ng paglubog ng araw? Maganda, mag-invest ako ng 50 milyon para sa'yo. Ouch! Maraming salamat sa iyong tiwala, Ginoong Lee. Bibigyan kita ng villa na may pinakamagandang tanawin bilang regalo. Siguradong mahal ito, di ba? Kung masaya si Ginoong Lee, iyon ang pinakamahalaga. Magtatayo si Ginoong Lee ng bagong kumpanya. Mabilis talagang kumalat ang balita tungkol kay Ginoong Zhang, ano? May maitutulong ba ako? May kailangan talagang tulong. Totoo ito. Katatayo lang ng kumpanya. Kailangan pa nito ng mga empleyado. Maliit na bagay. Hanapan kita ng ilang mga empleyado na kayang-kaya para sa'yo. Kung ganoon, salamat, Zhang Zong. Walang anuman. Hahaha. Si Zhang Jian. Talagang marunong uminom, ha? Bakit wala si Xiao Di sa bahay? Kakaiba, Xiao Di.
Xiaodi. Ah, ayos na. Malaki na si Xiaodi, hindi mawawala. Ay. Ah, sobrang pagod. Ay. Ano yan, Xiaodi? Nandito ako. Lanan. Maliit na kapatid. Anong ibig mong sabihin nito? Gusto kita, hindi mo ba nakikita? Hindi ka rin ba gusto ako? Pero, haha, huwag mo akong itakwil. Kung itatakwil mo ako, iiyak ako. Pero, o ay lalaki. Paano kita mapapasaya na aktibo? Lanan. Kahapon ang tapang mo. Bakit ngayon ay parang duwag ka? Huwag ka nang magsalita. Tama na, huwag na itong pag-usapan, tara na. Lanan. Kaya, ano na tayo ngayon? Ano sa tingin mo? Hindi mo pwedeng hilahin lang ang pantalon at hindi umamin. Ay. Ito ang kasintahan ko. Subukan mong sabihin, bakit mo ako tinukso kagabi? Dahil nag-aalala ako na baka kunin ka ng iba. At gusto mo rin akong umalis. Pino, yun ang kaibigan mo mula pagkabata. Ang ibig mong sabihin si Zanting. 7 o 8 taon na kaming hindi nagkita. Bukod pa dyan, sino ang nagsabing gusto kitang paalisin? Dahil darating ang mga magulang ko sa ilang araw na ito. Anak, uwi tayo. Tatay, nanay, bakit hindi nyo sinabi na uwi kayo? Huwag makialam ano ang nangyari. Ito. Kasama ko si Xiaodi. Si Xiaoday ay isang mabait na babae, pahalagahan mo siya ng mabuti. Anak ko. Pero ngayon wala ka ng anuman. Paano mo siya mapapasaya? Tatay, nagsisimula ng umusbong ang negosyo ng anak mo. Di nagtagal, may sorpresa na para sa inyo. Sa wakas, nabuksan na rin. Boss, may problema. Bagong kumpanya sa tabi natin. Mukhang nagbebenta din ng alahas. Anong balak nilang kunin ang negosyo ni Wang Xiaohu mula sa akin? Gusto ko na lang mamatay. Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ay. Subukan mong maramdaman kung gaano kahanga-hanga ang makuha ang negosyo ni Wang Xiaohu ko. Ate, ako si Xiaohu. May gusto akong hilingin sa'yo. Congrats. Sana magtagumpay ang negosyo. Salamat sa iyong magagandang mensahe. Salamat. Xiao Xuanzi, naway magtagumpay ang negosyong ito. Tingjay, dumating ka. Sino si Lixuan? Sino kayo? Ikaw ba si Lixuan? Ako nga. Hindi bagay sa iyo ang iyong trabaho, maghanap ka ng ibang lugar. Kung hindi, mag-ingat ka na lang. Nakadepende yon kung mayroon kayong kakayahan na yon. You. Haha, Zhang Zong, ako ang pangkalahatang manager ng Xinghai Business. Ito ang aking business card, pakitignan. Ito ang aking business card. Li Zong, binabati kita, congratulations. Sana maging matagumpay ang negosyo mo. Hindi mo ba sinabi na may mahalagang pagpupulong? Bakit nakarating ka dito? Adu, paano ako makakawala kapag bukas ang kumpanya ni Ginoli? Hahaha. Salamat ha, kapatid Zhang. Kamakailan lang, may proyekto ang Xinghai Business para sa night entertainment. Tingnan mo, kung interesado kang mag-invest, pumunta ka lang sa tabi. Hahaha. Uy. Bakit ka tumatawa? Siguro tumatawa ka dahil may ginamit kang paraan para manloko kay Ginoo Zhang. Ano na ngayon? Hindi ba't inaangkin mo na ikaw ay kumpanya ng Xinghai Business? Kung may kakayahan ka, ipagawa mo sa kanya na sumang-ayon na makipagtulungan. Zhang, hindi kami katulad ng mga maliliit na kumpanya na yon. Kung nais mong makipagtulungan, kailangan mo munang pag-aralan ang aming paraan. Magsalita ka ng tuwid.
Ganito, Zhang, narinig namin na kamakailan lang ay mayroon kang proyekto sa lungsod ng Takip Silim. Nais naming ay kontrata ang disenyo at packaging ng iyong bahay. Bahay na may tanawin ng ilog sa Takip Silim. Hindi mo ba alam? Isa siya sa mga may-ari ng bahay na tanawin ng paglubog ng araw. Paano siya nakikipag-usap sa kanya? Ito. Grabe. Ito ang unang beses kong makakita ng napakaraming mamahaling sasakyan. Kung pagbibilangin, sigurado milyon-milyon na ang halaga ng mga sasakyan na ito. Aha. Haha. Grabe, paano nakarating dito si Li Kashing? Mukhang nandito rin siya, ha? Congratulations, Ginoli. Sana maging matagumpay ang negosyong ito. Salamat, Ginoli. Sa gitna ng abala, naglaan ka ng oras para dumalo sa aking pagbubukas. Salamat, ha? Ang anuman, hahaha. Lanan. Sino kaya ito? Isang tao na nagbabantang ibulgar ang aking kumpanya. Ginoli, tiyak na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. Hindi pagkakaintindihan, magkaibigan tayo. May hindi pagkakaintindihan. Ginoli, nandito rin kami para batiin ka sa matagumpay na pagbubukas. Ang mga bisitang dumating ay mga bisita, haha, ay naku. Hindi ako karapat dapat tumanggap ng pagbati mula sa iyo. Mas mabuting umalis na lang. Ginoli, kami. Bakit ka nandito pa? Hindi mo ba narinig na pinapapaalis ka? Boss, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang maaari nating gawin? Tara, hanapin natin si Wang Xiaohu para ayusin ito. Nakapagpasama na ako ng 2 malaking tao. Ginoong Li, simulan na natin ang ribbon cutting. Ribbon cutting, tara. Hahaha. Tara, simulan na natin, tara. Maligayang bati at maligayang pagdating, naway magdala ng malaking swerte. Naway magtagumpay ang proyektong ito. Maligayang bati at maligayang pagdating. Maligayang bati at maligayang pagdating, naway magdala ng malaking swerte. Naway magtagumpay ang proyektong ito. Maligayang bati at maligayang pagdating, naway magdala ng malaking swerte. Maligayang pagdating, pumasok ka. Pumasok ka, pakiusap. Ayos. Pumasok ka. Lanan. Ito ang maliit na diwata. Siya ang aking sekretarya at kasintahan. Congratulations sa inyong dalawa. Kung ganoon, habulin mo siya. Hindi ako makapangahas. Wang Xiaohu, ikaw ay siraulo. Anong nangyari? Kapatid, kakapagturo mo lang ba sa isang tao? Putang ina, alam mo ba na ngayon ay dahil sa'yo? Nakagawa ako ng kaaway sa isang malaking tao. Hindi lang ba siya maliit na tao? Haha, maliit na tao. Kilala niya sina Zhang Qian at Li Kashing, ang maliit na taong siraulo. Hindi pwedeng mangyari yan. Paano nangyari yan? Sige na. Ikaw. Tawagan mo ako. Sandali muna. Boss. Talagang hindi ko alam. Walang pakialam kung alam mo o hindi. Napaiyak ko na ang 2 tao para sa'yo. Kailangan mong magbayad ng presyo, di ba? Saktan mo ako hanggang mamatay. Wow. Kahit nakatayo ka, umupo ka na agad. Yelan, umupo ka. Bumalik na ang mga magulang ko. Kaka-discovery lang ng lugar na ito. Salamat, Suanje. Bakit ka naman nagiging formal sa boyfriend mo? Tama nga. Ngayon, nakita kong maraming tao ang nagdadagdag sa kontak mo. Ano ang resulta? Sa kabuuan, may higit sa 20 imbitasyon para sa pakikipagtulungan. Bukas, alis ako para makipag-coordinate ng kaunti. Isipin mo na lang na ito ay isang pagsasanay. Lanan, Sije. Sije, Linksu. Hintayin mo lang. Gagawin kitang magdusa. Hey, Tito. Bilisan mo at tulungan mo ako. Halos pinapahirapan na ako hanggang sa mamatay. Ikaw na naman ang nagdudulot ng problema. Tio, sa tabi ko ay may bagong kumpanya. Ang boss nito ay si Lixuan. Pinagsasampal ako dahil sa kanya. Walang kasalanan si Lixuan. Si Lixuan yon. Nakikita kong gusto mong guluhin siya. Naghahanap ka lang sa akin pagkatapos mong masampal, di ba? Hindi naman ganun. Tio, ayusin mo na lang ito mag-isa. Lanan. Tio.
Sakla pa Halo, pakitulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Kapatid Suan, may hindi tama. Anong nangyari? Ang kasosyo sa trabaho na napagkasunduan. Katatapos lang tumawag sa akin at sinabing nais niyang bawiin ang pakikipagtulungan. Huwag magpanik, umupo at magpahinga ka. Kahapon, lahat ng kasosyo ay nagbawi ng pakikipagtulungan. Walang marami ang may ganitong kapangyarihan. Sino? Feng Chanpeng. Bakit siya napakasama? Ayos lang. Ang mga kasosyo na nagbawi ng pakikipagtulungan ay kailangang magbayad ng multa. Higit sa 20 kumpanya ang maaaring makakuha ng multa na higit sa 20 milyon. Ito ay maaaring maging unang kita ng ating kumpanya. Pero ano ang gagawin natin pagkatapos nito? Ano ang dapat natin gawin? Siguradong atake na naman tayo. Ayos lang iyon. Hindi tayo dapat magpanik. Ang pinakamainam na paraan upang talunin ang kaaway ay ang paghihintay sa kanilang pagkakamali. Siguradong patuloy na atake si Feng Chanpeng sa atin. Sa mga oras na yon, haharapin natin ang kanyang atake. O nga pala. Dumating na ang mga raw materials ng alahas na binili natin. Mabilis nating mabubuksan ang tindahan. Ito ang unang negosyo natin. Hindi tayo pwedeng magkamali. Hello, sino ito? Boss, may problema. May problema ang mga materyales ng alahas natin. Ano? Aalis na ako dyan agad. Anong nangyari? Boss, sa paghahatid na ito, lahat ay puno ng mga dumi. Sige, Feng Chanpeng. Tatay, lahat ay naayos na. Nabili ko na ang supplier na si Lixuan. Lahat ng ibinenta kay Lixuan ay may depekto. Hahaha. Talagang magandang palabas ito. Kakaumpisa lang ng kumpanya ni Lixuan. Nagbebenta ng depektibong produkto sa mga customer. Sa tingin ko, hindi tatagal ang bago nilang kumpanya. Napakabuti. Hahaha. Ano ito? Sa loob ng maikling panahon, wala tayong makitang pangalawang batch. Mataas na kalidad na materyales para sa alahas. Huwag mag-alala, ayusin ko ito. Ako. Meron bang mataas na kalidad na hilaw na material ng mga batong hiyas mula sa supplier? Sa pamamagitan ng supplier, ang halaga ng mataas na kalidad na linya ng supplier ay 2 milyon. Bibili ba ito? Maaaring gawin ang pagbili. Ang pagbili sa pamamagitan ng mataas na kalidad na linya ng supplier ay matagumpay at naipamahagi na. Hi, hello. Ito ba ang hilaw na material ng batong hiyas na binili mo? Maaari bang pabilisin ang paghahatid? Siyempre, kaya mo yan. Ikaw ay aming kagalang-galang na bisita. Ngayon, agad naming inaayos ang helicopter para sa paghahatid. Sige, salamat. Nakaayos na. Suan, talagang napakahusay mo. Siyempre, hintayin mo lang ang mga bagay. Lanan. Lene, ano ba talaga ang nangyayari? Talagang mapalad si Lixuan. Hindi inaasahang makilala ang pamilya Wang. Ito ay tamang solusyon sa agarang problema ni Lixuan. Una si Zhangqian, pagkatapos si Li Jiachong. Ngayon ay may lumabas na may pangalang Wang. Hindi dapat hayaan si Lixuan na patuloy na umunlad ng ganito. Kung hindi, ang pamilya Feng ay haharap sa malaking panganib. Tatay, ano ang sinasabi mong dapat nating gawin? Lanan. Lolo, talagang iniisip ko na mas. Pangit ako kaysa sayo ngayon. Gawin mo lang iyon. Feng Chanpeng ay nag-imbita sa akin na dumalo sa financial conference na kanyang inorganisa. Masamang intensyon. Pero, walang dahilan para hindi pumunta. Lelan, Ginoong Li, saktong-sakto. Dumating ka rin sa financial conference na ito, ha? Ngayon, si Feng Chanpeng, dumating para sa'yo. Dapat kang maging maingat. Kung may kaaway, harapin natin. Haha. Basta't ikaw ay tiyak, sapat na yon. Hello, Ginoong Li. Yenan, matagal na tayong di nagkita, ha, Geleldenan. Ginoo Li, pumasok na po kayo. Ginoo Feng, talagang hindi ka natuto sa karanasan. Basta gumawa ng mapanlinlang na plano na hindi karapat-dapat sa entablado. Ha? Mas malayo ka pa rin sa akin. Tara, pumasok na tayo at umupo. Sige po, Yanan.
Haha. Kumusta kayong lahat? Maligayang pagdating sa financial conference ng grupong Champeng. Sa ngayon, ang Group Champeng ay nagbubukas ng malawak na pagkakataon sa pamumuhunan para sa publiko. Basta't ang pamumuhunan ay lampas sa 1 milyon, makakatanggap ng 50% komisyon. Komisyon. Kailan naging napaka-mapagbigay si Feng Champeng? Kung peke, di ba, Ginoong Li? Ipakikita ko sa iyo ang magandang palabas. Lanan. Feng Zong, pamumuhunan sa media 1 milyon. Ako rin, pamumuhunan ako ng 1 milyon. Ako rin, kasali rin ako sa pamumuhunan. Sasama ako, ayos lang. Ayos, huwag magmadali lahat. May mga tao mamaya na maggagabay sa inyo sa mesa para magparehistro. Huwag magmadali lahat. Pasensya na, tumatawag ako sandali. Haha. Pasensya na, kakareceive ko lang ng abiso. Sabihin mo na may isang tao na nakapasok sa ating programa. Lanan. May isang pulubi na nakapasok sa lugar. Kailangan nating linisin ang lugar ngayon. Pakisama na lang. Feng Champeng, talagang hindi ka nagbago. Diyos ko, paano nakapasok ang pulubi na ito? Dumi-dumi. Ayan siya. Teka siya ngayon. Tingnan nyo, mabilis. Pareho siya sa nasa larawan. Paano siya nakapasok? Lixuan, ikaw yung kolektor ng basura, anong gusto mo? Ikaw. Matapang na gagawin ang gulo sa kumpanya ko. Paano pwedeng may tao na bastos na mananakit sa tao sa event? Hindi nakapagtataka na isa lamang siyang pulot buhay mula sa nayon. Lixuan, ikaw ay isang direktor ng malaking kumpanya, ngunit namumulot sa kalsada. Kung kulang ka sa pera, humingi ka ng tulong sa akin. Maaari kitang tulungan. Feng Champeng, talagang iniisip mo bang nanalo ka na? Grabe, ganito pala si Huang Zong sa likod ng mga eksena. Tingnan mo, hindi ko akalain na si Huang Champeng ay nakakadiri sa likod ng mga eksena. Totoo ang lahat ng nangyayari sa Champeng Group. Bilisan mo, patayin mo na yan. Sinubukan ko na, pero hindi ko maipatigil, umalis ka na lang. Boss, talagang ibibigay mo ba ang 50% ng dibidendo? Imposibleng mangyari yan. Ito ay isang trick lang para lokohin ang mga tanga. May tatak ng kumpanya sa kontrata. Hindi nila matutunton ang peking iyon. Wow, bakit bigla siyang naging matapang? Mukhang gusto niyang lokohin tayo para mamuhunan. Mga kapatid, ang ating kooperasyon ay may legal na epekto. Ito ay isang peking ginawa ng tao. Huwag kayong maloko. Mga kapatid, ito ay hindi peke. Ito ay talagang tunay. Ako ang kinatawa ng direktor ng Group Champeng. May papakita ko. Sun Dazi, matapang ka bang i-trader ako? Feng Champeng, mas dapat kang mag-alala sa sarili mo muna. Anong ginagawa ninyo? Suspect na Feng Champeng. Sa kasalukuyan dahil sa kapabayaan na nagdulot ng kamatayan. Krimen ng pagnanakaw. Krimen ng misuse ng pondo. Krimen na nagdulot ng malaking aksidente. Huli na namin kayo. Hindi ako ang gumawa niyan. Kayo pa ang gumamit ng maruming paraan tulad nito. Nagsasampa ng akusasyon ng walang ebidensya. Anong masasabi ko? Pag-uusapan natin yan sa korte. Hindi ako tatanggap niyan. Huang Champeng pa ang naaresto. Mag-iba ang eksena. Kumusta kayong lahat? Ipapakilala ko ang sarili ko ng formal. Ako ang presidente ng Group Li. Sa hinaharap, umaasa akong makipagtulungan ng higit pa sa inyo. CJ. Ang negosyanteng dating loterya, Feng Champeng, umamin sa lahat ng mga paratang laban sa kanya. In-sentence ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ayos. Sa wakas, hindi na makakalabas si Feng Champeng. Ano naman si Feng Xiaobin? Katulad ko dati.